Samantala sa kabila ng kanyang papel sa himagsikan, ang Supremo Andres Bonifacio ay dumanas ng pagkahuli, nasaktan at nakulong. Ang lahat ng ito ay sa ilalim pa rin ng kapwa Pilipino. Ang inakusa sa kanya ang hindi umano niya pagkilala sa pamahalaang mapaghimagsik at hanggang pagpatay sa Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang iba pang detalye ng malungkot na pagtatapos sa kabanatang ito ng ating kasaysayan mula kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 116 years ago, April 28, 1897, ang Supremo Andres Bonifacio, liwang balikat at sa kanang leeg, kasama ng kanyang kapatid na si Procopio, ay inaresto sa Limbon, Indang, Cavite. Napatay sa engkwentro ang kapatid nilang si Ciriaco. Sinasabing dinala sila sa kumbento ng Indang at sa testimonya ng Supremo sa kanyang paglilitis, binanggit niyang habang inaalagaan at binabalutan ng sugat niya ng kanyang asawang si Gregoria de Jesus, Aling Oriang, ay biglang pumasok si Agapito Bonson at pilit na hinihila ang asawa. Mabuti naman at dumating si General Tomas Mascardo at napigilan ang masamang balak sa lakambini ng Katipunan. Matapos nito, dinala rin siya at ibinalik sa kung saan nagpulong ang Supremo noon para sa Naik Military Agreement, ang Casa Hacienda de Naik. Ayon kay Santiago Alvarez, ang Supremo Andres Bonifacio, matapos manghina sa malubhang sugat, ay inilagay sa duyan. Ang kapatid nitong Procopio na may mahigpit na ginapos. Manggaling dito, itinuloy ng Naik at doon ang magkapatid na Bonifacio inilagay sa isang silid na makipot at madilim sa ilalim ng hagdan ng asyenda ng mga pari. Ipinili ang pintong makapal na tabla ng batong kulungan. Inalisan pa rin ng 2 bilanggo ng dalaw at pakikipag-usap sa kaninuman at sa loob ng 3 araw na pagkakakulong ay mamakalawa lamang pinakain, mga pagkain hindi na dapat sabihin. Ang gusali at ang Bartolina sa ilalim ng hagdanan, pati na ang pintong makapal na tabla ay naroon pa rin ngayon sa Naik Elementary School. Ngunit sa matagal na panahon, wala man lamang marker na nagpapaalala ng malungkot na karanasan na ito ng Supremo. Kaya noong November 2010, kami na mismo ng mga estudyante kong Lasaliano ang nagpalagay ng marker doon. Sa gusali rin na yun, nagsimula ang lihim na paglilitis sa Supremo ng Consejo de Guerra ng pinagsanib na magdalo at magdiwang noong April 29 to 30. Ang umanong pagkakasala, hindi pagkilala sa pamahalaang mapaghimagsik at tangkang pagpatay sa Pangulong Emilio Aguinaldo. Ngunit, nakuha ng mga Espanyol ang Naik Cavite, kaya ang isang pagtatangka na iligtas ang magkapatid sa pangungunan ni Reston Villanueva at Diego Mojica ay hindi natuloy. Inilipat sa Maragondon, Cavite, sa lumang bahay na ito noong May 1. Ayon kay Dr. Milagros Guerrero, sinasabing sa Casillas sa ikalawang palapag nito na nakahiwalay sa bahay, ikinulong ang magkapatid na Bonifacio. Ang sugat ni Bonifacio ay nabulok o nagkaroon ng gangrene. At dito napatunayan ng Consejo de Guerra na ang magkapatid na Bonifacio ay nagkasala at nagtaksil sa bayan. Sila ay lihim na hinatulan kapwa ng kamatayan noong May 6. Ipinasa kay General Emilio Aguinaldo ang hatol kinabukasan at, in fairness, naglabas siya ng indukto. Pinigil niya ang pagpapatupad ng utos at iniutos na ipatapon na lamang sa malayong isla ang magkapatid. Nang malaman ito ni Mariano Noriel at Pio del Pilar, lumapit sila kay Aguinaldo na ituloy ang pagpatay. Ano ang gagawin ni General Emilio Aguinaldo? Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.